Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. What's this, Blake? Naguguluhan siya sa brown envelope na nilapag nito sa coffee table na nasa harapan niya. See for yourself, Ara. Ani ito sa kanya at naupo ito sa harapan niya. Curious siyang binuksan yon at nashock siya sa mga larawang tumambad sa kanya. Napakamalisyoso at malasawaan ng larawan. Tinignan niya ang lahat ng yon at edited ang mga yon na nagpakulo sa dugo niya. Nanginginig ang kamay na binalik niya ang mga larawan sa envelope. Did you meet with them? Mahinahong tanong nito. Yes, I met them pero hindi tulad ng mga nasa larawan na to. Aniya dito. Natanggap ko mga unang larawan nung nasa Sweden ako. Baliw ako sa kakaisip sa'yo at gusto kitang balikan sa pangatlong araw ko. Tapos nakita ko itong litrato niyo ni Casper na masaya sa hotel. Hindi ka ba makatiis habang wala ako kaya nakipagkita ka sa kanya? Matigas na tanong nito. Sinampal niya ito dahil nasaktan siya sa sinabi nito. How dare you say that to me? Sa'yo lang ako nagpapagamit at wala ng iba. Kung sino man na nagbigay sa'yo ng mga litratong yan, tell them I will sue them. Dahil paninirang puri ang ginagawa nilang pag-edit ng mga larawang yan. Galit na sabi niya dito. Hindi niya matanggap ang mga edited photos na pinakita nito sa kanya. Napakalaswa ng mga yun. Halatang pinalitan lang ang mga ito ng mukha ng babae. At ang mukha niyang pinalit sa mukha ng kung sino man nakaulayo ni Casper sa hotel na yun. You admitted na nakipagkita ka sa kanya kahit alam mong we already had an agreement. Then pasisinungalingan mo mga larawang to? Blake, if you want to believe those photos, wala na akong magagawa. I met him, yes, but with good intention. I refused Casper's job offer. And with Mike, just a friendly farewell dinner. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Kiara. Paano ako maniniwala sa iyo? Nakilala ko sina Casper at Cindy. At sinabi nila sa akin na nakikipag-usap ka pa minsan-minsan sa kanya. Biglang uminit ang ulo niya. Hindi ko alam ang mga kasinungalingan ni Casper. At bakit niya ginagawa ito sa akin? Ang alam ko lang sinisiraan nila ako sa iyo. Shut up! Ang lalaki mo mismo nagsabi sa akin na habang wala ako nakikipag-fling ka sa kanya. Nilapitan siya nito at hinawakan sa balikat. Tama na ang kasinungalingan mo, Ara. Galit na sabi nito sa kanya. Unti-unti niyang inalis ang damit na suot sa harapan ng binata hanggang sa huling saplot niya. Wala na siyang ibang way para ipagtanggol ang sarili kung hindi ang gawin yun. Huwag mong subukan ng pakulong to, Ara. Tumingin sa akin si Blake at sabihin sa akin kung ako ang babae sa larawan. Tigilan mo na yan, Ara. Nakikita niya ang pagtayo ni Blake at alam niyang apektado ito sa kanya. Kinuha niya ang photo sa envelope and gave it to Blake. Look at me. Commanding na sabi niya dito. Mas kilala mo ang katawan ko kaysa sa peking larawang yun. Nilapitan niya ito. Can you see the difference of her body? Gusto mo bang ituro ko sa'yo? Tahimik lang itong nakatingin sa photo. Hinawakan niya mga kamay nito at nilagay sa dibdib niya. Do my breasts have same size and color like the one in the photo? Aniya dito. Kinakabahan sa ginagawa niya. Look at me, Blake. I don't have nunal on my shoulder and my neck. I have firm breasts than that woman. Aniya dito. Desperado siyang ibunyag ang katotohanan sa kanya. Bulag ka ba para hindi makilala yan? Hinablot nito ang bewang niya. Pinangku siya nito. Binuhat siya nito papunta sa silid ng binata. I tried to fight for it. Pero hindi ko kayang baliwalain ang kagandahang nasa harapan ko, lalo na't ikaw ang nanliligaw sa akin. I don't have any choice, Blake. Do you believe me now? Maluhaluhang sabi niya dito. He kissed him passionately. Tumango ito sa kanya. To be honest, Ara,
Hindi ko kayang pagmasdan ng mga photo na yon. Ngayon ko lang siya matagal na tignan. I miss you terribly, love. Can you kiss and make love to me? Masuyong sabi ng binata. You're driving me crazy. Parang nahihirapang bulong nito sa kanya. They made love the whole night over and over again na walang kapaguran. Sabik nilang makapiling ang isa't isa. For the first time, natulog siyang katabi ito sa kama. He called her love. They need to talk tomorrow to clarify all things up. She had breakfast in bed. Late na siyang nagising at pinagluto siya ng almusal ng binata. Napakagaan ang pakiramdam niya. She's having a breakfast and Blake is in front of her drinking coffee. Ara, magkukwento ako sa iyo tungkol sa isang lalaking may lahat ng anito. Okay, I will listen, Aniya. Nakilala niya ng hindi ideal woman few months ago. He don't like her guts and she's really a red flag to him. Sassy at outspoken ang babaeng ito, which is the opposite of his ideal woman. Desperado pa siyang nagbebenta ng package sa isang bagong enroll na miyembro. At sa tingin niya, mahuhulog ang lalaki sa kanyang alindog at bibilhin ng pakete ngayon. Ito ang gumagana sa iba, ngunit hindi sa kanya. He hates it when a lot of men flirting with her and he thought she's a flirt. An easy to get woman for money. He concluded user and social climber ang babaeng ito na ibebenta ang katawan niya para lang sa kapritsyo nito at pera. Sinubukan niyang ihiwalay siya sa kanyang tito, ngunit sa halip nahulog siya sa kanya sa kabila ng mga pulang bandila. Hanggang sa nagkataon lang na gumawa ng paraan para magkasama sila. Tapos na ba ang kwento? Aniya dito. Not yet. It's just starting, anito sa kanya. So you judge the woman without facts? Aniya dito. Sa kasamaang palad, oo. Ngunit pinagsisisihan ko ito at tunay na nagsisisi ako. Nginitian niya ito bilang kasagutan. Blake, can I see Casper? Aniya dito. Why you need to see him? Anito sa kanya. I just want to slap him big time dahil sa paninira at kasinungalingan niya. Pwede bang ipaubaya mo na lang sa akin yan, love? At hindi sampal ang aabuti niya sa akin. Anito sa kanya. Napangiti siya dito. Okay, we will face these liars. At nang alam nilang illegal na pinaggagawa nila, sure love, anito sa kanya. I told you before na hindi mapapagkatiwalaan ng lalaking yun. He knows you're my girlfriend, but still nagdididikit pa siya palagi sa'yo. Nagsiselos ka ba sa kanya? Yes, I am. Pag-amin nito. Kung alam mo lang, I know he wants to pursue you. At kung may chance siya, aagawin ka niya sa akin. Pero tandaan mo, sobrang snob at masungit ka sa akin. Pero hindi ko siya niligawan o kahit kanino. Niyakap siya nito ng mahigpit. I know love, and I'm luckiest boyfriend ever. Anito sa kanya. That's my way as well to get your attention. But believe me, I really like you back then, even though I'm trying to fight it. Kasi akala ko girlfriend ka ng tito ko. By the way, I want to ask you if you can be my girlfriend. Officially, anito sa kanya na may ngiti sa labi. Bago ko sagutin ang tanong na yon, gusto ko ng paglilinaw mula sa'yo. Sure, kahit ano. Bakit kasama mo si Cindy sa Sweden? At kasama ang kanyang mga magulang noong nakaraang linggo? Kumbaga, I'll be meeting his dad in Sweden to start the project. But he wasn't able to make it. Instead, he sent Cindy on his behalf. Puro negosyo lang, love. I swear, kahit na nasaktan ako sa mga litratong natanggap ko. Hindi mo kailangan magselo sa kanya. Wala naman siya sa akin. Sinabi ko na sa kanya na hindi na kami pwedeng magsama. As I love my girlfriend. Anito sa kanya. She's over the moon with his confession. And she misheard the conversation before. It's not about her, it's about Cindy. Ang tanga niya para i-stress ang sarili niya sa wala. Tanong pa, love? Susulitin ko na to Aniya dito. Paano na yung dalawang bitch na sumampal sa akin? Hindi ka dumikit sa akin sa halip ay kinampihan mo sila. I told them off.
August talked to me about it and confirmed it. Sinabi ko sa kanila na huwag kang lalapit. Ipinakita ko ang CCTV footage sa ating mga kaibigan para malinisan ang iyong pangalan at isara sila. Niyakap niya ang nobyo. I didn't know you defended me against them. I already have feelings for you back then. Kahit nang sungit-sungit mo sa akin, wala na akong ginawang tama sa iyo. Sabihin mo sa akin ang magic word. Gusto kong marinig yun. I love you, sabay yakap sa binata. Oo, ang sagot ko para maging girlfriend mo. Tinatakan nito ni Blake ng halik. Sa araw na maghaharbong kasal ni Marco at ni Aubrey, silang dalawa ni Blake ang best man at siya naman ang maid of honor. Napakasaya ng kasalan. Pagkatapos sa simbahan, nagtungo sila sa isang napakagarbong function hall sa Shangri-La Hotel. Napakagwapo ni Blake sa suot na Amerikana at kilig na kilig siya dito. Bantay sarado ito sa kanya dahil may mga kabinataan na gustong kumuha ng number niya at gustong magpakilala sa kanya. Hindi siya nito nilubayan. Agad naman niya itong sinabihan na teka na siya. In nice manner naman. Napakasaya ng mag-asawa at makikita ang ligaya sa mukha ng mga ito. Lumulutang ang kagandahan ni Aubrey sa araw na yon at makisig naman si Tito Marco. Yun ang gustong tawag nito sa kanya. Napakasaya ng mag-asawa para sa kanila ni Blake. Very supportive ang mga ito. Inihagis ni Tito Marco ang garter na sinadya nitong ihagis sa gawin ni Blake at nasalo naman. Nagpasya si Aubrey na huwag nang itapon ang bouquet. Sa halip iabot na lang ito kay Kiara. Kinindat ang pasiya nito dahil alam nito na gusto niyang makuha yun. Pinapunta sila sa gitna ng MC at doon ay naghiyawan ng mga ito ng kiss. Hinalikan siya ng nobyo sa harapan ng lahat at naghiyawan ng mga guest. Inakbayan siya ng nobyo palayo dahil alam nitong pulang-pula na ang mukha niya. Nahihiya siya. Nagtungo sila sa may sulok ng open bar at doon nagpagawa sila ng cocktail dahil hindi siya umiinom ng may alcohol. Binulungan siya ng nobyo na ikinatawa niya at nakurot niya ito. Sabi ni Tito Marco at Aubrey, mag-i-speech daw tayo after ng dinner, aniya. Napakamot na lang ng ulo ang binata na ikinatawa naman niya. Napakasaya ng ginanap na kasalan at napasaya ni Blake ang mga bisita sa cheeky speech nito. Blake officially introduced her to his parents, friends, relatives at sa lahat ng tao. Naging mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga ito. Nang matapos ang kasal, inihatid siya ng binata sa bahay nila at bumaba ito para makita ang kapatid at ang mama niya. Nagtagal pa ito sa kanila at nakipagkape. Gusto nito ang instant coffee na may creamer na timpla ng mama niya. Nalate ito nung uwi dahil napasarap ang kwentuhan ng mga ito. Maganda ang kita ng unang buwan ng party needs store nila. Hawak niya ang oras niya at anumang oras, pwede niyang makita at makasama si Blake. Sa ngayon, busy ang nobyo niya. Ginugroom nito ang kapatid para sa katuwang nito sa pamamalakad sa negosyo. Makulit ang kapatid nitong si Renz pero kasundo niya ito dahil down to earth at mabait naman ito. Mukhang nagsawa na rin ito sa kaka-travel kaya napagpasyahan na nitong tulungan si Blake sa negosyo nila. They're on their way to the island dahil may a-attendan daw silang okasyon ni Blake na mag-i-stay sila ron ng 2 nights and 3 days. Matagal-tagal na rin silang hindi nakapag-out of town. And that place have so much memories of them. As usual sa buong biyahe nila sa Himpapawid, nakayakap lang siya sa binata. She feels safe and comfort pagkasama niyang nobyo. Wala na siyang mahihiling pa dahil mahal na mahal siya nito. Malusog at masaya ang pamilya niya at maganda ang takbo ng munting shop niya sa bayan. Gusto siyang tulungan ni Blake pero gusto niyang palaguin ito nang wala munang tulong mula dito, though he means well. Sinabi niya sa nobyo kung saan niya ginamit ang perang binigay nito. Alam daw nito marahil na ikwento ni Aubrey dito na naoprehan ng nanay niya. Inamin din niya na binigyan niya ito ng malaking halaga para ipagpatuloy ang pagkikita dahil hindi niya ito kayang bitawan. Pagbaba nila ng chopper, sa ibang pamilyar na isla sila lumapag. Naglakad lang sila papunta sa rest house nito. Miss this place, love? Ani sa binata. Likewise, ani to sa kanya.
I prefer to stay here tonight. Then we go to other island tomorrow to attend the party. Mauna ka na, anito sa kanya. Madilim ang kabahayan, kaya hinagilap muna niya ang switch ng living room, which is the entry of the house. Pagkabukas niya ng ilaw, tumambad sa kanya nakasetup na candlelight dinner sa may kitchen at nakalatag ang mabangong petals sa sahig. May battery-operated pang lampara. Nilapitan siya ni Blake at pinatay ang ilaw at lumuhod sa harapan niya hawak ang singsing. Pakakasalan mo ba ako, love? Napaluha siya sa galak at sorpresa nito. Yes! Maluhaluhang sagot niya dito. Isinuot ng nobyo ang singsing sa daliri niya. Siniil siya ng halik. Tinungo na kahandang mesa. Ang singsing na ito mula sa koleksyon ng aking ina at gusto niyang ibigay ko ito sa iyo para sa aking proposal. Everyone wants to say congratulations in advance, love. Anito sa kanya. Mukhang alam ng pamilya ang plano mo. Anito sa kanya. Siyempre, kailangan ko ng suporta nila. Halika na sa kitchen, baka makalimot ako at lumamig pa ang pinahanda kong pagkain. Hindi ko alam na may pagka-romantic ka pala. Ako din, hindi ko rin kasi alam. I never done this before. Thanks to Nanay and Queenie dahil tinulungan nila ako kung ano ang mga gusto mong bulaklak at dishes. So ako palang walang alam, ani niya dito. Natural dahil ikaw ang sosorpresahin ko. Nakangiting sagot nito. Hiniling ko na ang kamay mo kina Nanay at kay Queenie. Natouch siya sa ginawa nito. And she likes it. How he call her mom Nanay. Nakakataba ng puso. Puno ng galak at saya ang puso niya. Dahil ito na ang simula ng forever nila ni Blake. Lahat ng paborito niya nakahain sa dinner table. Pinagpull siya ni Blake ng chair at masaya ang kwentuhan nila habang kumakain. Todo serve sa kanyang nobyo. Nangingiti siya sa malagkit nitong tingin sa kanya. I haven't tried this kind of dishes before, love. Pero gusto ko tong tikman, anang binata. Siyempre naman, paborito ko lahat ng yan. Pagmamalaki niya sa nobyo. Tumira kami sa Pampanga for 10 years, kaya I really love their authentic dishes. Bringhe, crablets, ensaladang pako, at kalabaw na tapa. Manang Lourdes isa Kapampangan cook. That's why she nailed it all. Gusto ko siyang ma-meet next time, love, para turuan niya ako. Sure, patuturuan kita sa kanya sa susunod na pasyal natin dito. Pagkatapos ng candlelight dinner, nagginata ang mochi sila para sa dessert at chamomile tea para sa panunaw at para makapag-relax. Siyang nag-ayos ng mga pinagkainan nila at si Blake naman na naglinis. Naglakad-lakad muna sila sa garden at doon nagpahinga saglit. Nang pumanik sila ng kwarto, sa ibang kwarto sila tumuloy. Hindi ba nakakahiya kina Manong at Manang na gagamitin natin ng silid nila? Biglang sumilay ang pilyong ngiti nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Aniya dito. Sorry love, niloko kita noon. Hindi sila dito natutulog. Naglilinis lang sila dito at tinitingnan ang bahay. Tsaka ang garden, pero hindi sila dito tumutuloy. Kinurot niya ito sa tagiliran. So noon pa man, may pagnanasa ka na sa akin? Anito sa binata. Natawa ito. Hindi ba obvious? Anito sa kanya. Hindi ko alam kung anong gayumang pinainom mo sa akin. At gusto ko itang kasakasamang matulog kahit ang sungit-sungit mo. Anito sa kanya. Natawa na rin siya dito. You're cheeky. Aniya dito. Masungit ka din naman kaya. Kasi nagsiselos ako at gusto ko lang makuha ang atensyon mo. Niyakap siya nito sa likod. You don't have to get jealous to anyone dahil I'm all yours. At sa'yo lang ang atensyon ko. Inalis nito ang kamay niya sa bewang at binuhat siya sa kama. At doon siya nito pinupog ng halik na parang bata. Araw ng kasal nila. Ang pinakamasayang araw sa kanilang buhay. Nagpasya silang magkaroon ng intimate wedding sa isla. Ang seremonya na ginanap sa maliit na kapilya ng isla. Kasama lamang ang pamilya at malalapit na kaibigan na nagdiwang. Gusto nila ito maging intimate at solemn. After ng photoshoot, pumunta silang lahat sa reception. Sa beach ang venue nun. Ang setup ay nasa tabi ng beach
at ang kapaligiran ay nakaka-relax at maaliwalas. Habang naghahapunan, ang grupo ng mga violinist ay nagtatanghal kasama ang orkestra. Umupo sila sa table ng mga magulang at kapatid nila at nagkasundo silang lahat, especially ang nanay niya at ang mom-in-law niya. Nagsaya at nagsasayaw ang lahat ng bisita buong gabi pagkatapos ng reception. Ang lahat ng mga ito nakabook sa resort at palalawigin ang kanilang paglagi upang mag-enjoy at mag-relax. Pagkatapos ng reception, ginugol nila ang kanilang honeymoon sa parehong villa kung saan sila nanatili sa kanilang unang pagbisita. Buong gabi silang nagmahalan at inalala ang mga araw na ginugol nila sa islang yun, ang Love Island nila.